Hi, good afternoon. Ako po ito ulit, si Love po. And mag-share po ako sa inyo ng gospel. Pero this time, hindi ko siya i-share ng words lang. Meron ako ipapakita ng illustration sa inyo. Yung nawa ma-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon. At through this illustration, sana makuha natin or mahanap natin sa heart natin yung willingness to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Baseline verse natin for today is Romans 6:23. Basahin po natin, ha? Babasahin ko po sa Tagalog. Wait lang po. Romans 6:23. Ito po. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. In English po naman, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord and Savior. So, I have papers here. Wait lang ha. I-flip ko lang yung cam para mapakita ko sa inyo. Hold on. Okay, so I have here papers. I have 1, 2, 3, 4, 5 pairs of papers. So, sabi po dun sa Romans 6:23, right? For the wages of sin. So, hold on po. Okay. For the wages of sin is death. And death, ano po ba ang symbolizes ng death? Is also it's death. Kung titingnan po natin, yung death na tinutukoy dito is mapupunta tayo sa hell. That is hell. But, meron pong promise ang ating Panginoon dun sa mga taong maniniwala at mag-a-accept sa kanyang buktong na anak na si Jesus bilang their personal Lord and Savior. Sabi po, diba, for the wages of sin is death, but the free, as in libreng regalo ng Panginoong ng ating Ama, ay eternal life. Eternal life, buhay na walang hanggan daw po. At paano natin makukuha yung buhay na walang hanggan daw po? Siyempre po sa pamamagitan po ng ating Hesukristo po.
Okay. And ano po ba yung ginawa po ni Jesucristo po sa cross para po magkaroon tayo ng eternal life po at kaligtasan or salvation? Kung babasahin niyo po yung Matthew, Luke, John, and other similar verses po sa Bible po, makikita niyo po kung gaano po yung sakripisyong ginawa ni Jesus Christ for us to be saved, redeemed from the sins, from the death, and to have eternal life, and to have a chance to be in His kingdom, see them face to face with the God the Father. And ginawa po niya yun lahat sa cross. Nagpakasakit siya. Kaya po niyang tumawag ng maraming anghel to save him from that pain na nararamdaman niya. Alalahanin po natin nung time ng kalbaryo niya sa cross, meron siyang flesh. Isa siyang ganap na tao. Sinantabi niya yung pagiging Diyos niya. Being a powerful that can command angels to save him. O parusahan yung mga nagpaparusa sa kanya or parusahan yung mga nanakit sa kanya doon. Pero hindi niya po yun ginawa. Bakit? Because He loves us. Because He loves you so much. And ang nasa isip niya po noon ay hindi po ang sarili niya, kundi ikaw. Ikaw na ngayon ini-ignore mo yung calling niya. Ikaw na ngayon gumagawa ng mga maling bagay sa harapan niya at hindi siya kayang itanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw yung dahilan sa kanyang mga pinagdaanan na dapat ikaw yun, nandyan sa cross. Ikaw yung nasugat, ikaw yung nilatayan, ikaw yung nagdanak ng dugo, ipinako at namatay. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang dahilan. Pero ang sabi niya, gayon na lamang ang pagmamahal ko sa'yo. At inalay ko ang sarili kong buhay para sa'yo. Ang gusto ko lang, tanggapin mo ako bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Keep my commandments. Sundin mo ang aking mga commandment at tagubilin. Mahalin mo ang kapwa mo. Higit sa pagmamahal mo sa iyong sarili o tulad ng pagmamahal mo sa akin. At magtiwala ka. Have faith in me. Trust in me. For I am the Lord your God and the only one save you from death and torment of hell. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin. And related verses po to that is John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, for us not to perish but to have eternal life. And John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So, kayo po na nanonood ngayon, hindi aksidente na mapanood nyo to. Kung kinakatok ni Jesus yung heart ninyo to surrender, to repent, and to accept Him as your personal Lord and Savior, nag-pray po tayo. Nagtanggapin po natin si Jesus. Mahal ka po ng Panginoon. And sana po yun yung lagi niyong iisipin. God bless po. Hanggang sa muli.